Aklat po ng Titus, chapter 1. Ano po, at salamat sa Panginoon sa pagbigay sa atin ng aklat po na ito. Ano, at naipangaral sa atin ng dalawang Sundays na. So tayo po ngayon ay nasa chapter 1 verses 5 to 9. Pero meron po itong dalawang bahagi. Ano? So hindi po natin matatapos sa hapon po na ito. So, Titus chapter 1, verses 5 to 9. Akin lamang pong babasahin at pakisundan nyo na lamang po sa inyo pong mga paningin. Sabi po rito, dahil dito'y iniwan kita sa Kreta, upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan, at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan, na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Siya ay dapat na walang kapintasan, asawa ng isang babae, na ang kanyang mga anak ay mananampalataya, na hindi napaparatangan ng panggugulo o ng pagiging suwail. Sapagkat ang obispo bilang katiwala ng Diyos ay dapat na walang kapintasan. Hindi mayabang, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi marahas, hindi sakim sa pakinabang, kundi mapagpatuloy ng panauhin, maibigin sa kabutihan, matino ang pag-iisip, matuwid, banal, at mapagpigil sa sarili. Dapat na kanyang pinanghahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa opportunity na maaral po ang aklat po na ito. Naling po namin, Panginoon, ang inyo pong pangunguna at parte ng aming pananambahan ay ang aming pong atensyon sa iyo pong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, samahan niyo po kami upang makita po namin ang mensahe niyo para sa amin at sa amin po itong sundin. Upang kami po ay makapamuhay ng kaaya-aya sa iyo. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Alam niyo po, meron pong iba't ibang mga uri ng sports. So kung kayo po ay mahilig sa sport, merong mga board games. Sport yan, yung chess board, sport po yan. Meron naman yung common sa atin dito sa Pilipinas, yung basketball. Pero alam niyo po ba, meron din mga tinatawag na extreme na sports. Like yung skydiving. So, isa yan sa mga pangarap ko sa buhay. Ako po ay may fear of heights, pero gusto ko po yung mga ganyang mga natawag nila na crazy sport. So, dito po sa sport na akin pong kinahiligan, meron pong elite rider dito sa Pilipinas. Siguro hindi naman iba na sa inyo na ako po ay nagbibisikleta sa bundok. At merong magaling na gumagawa niyan dito sa Pilipinas. At kahit na mahirap, kahit na sobrang delikado, ay parang pinipilit niya na hindi ko kailangan gawin ito, hindi ko kailangan gawin yan, magsuot ng mga gears, kasi kailangan yan kasi delikado nga. So, practice siya, wala siyang ganyan. Pero sa araw na ng karera, hindi pinayagan. So, nag-practice siya. Lahat ng practice niya, wala siyang proper, nag-gears. Pero, nung araw ng karera, hindi siya pinayagan. Bakit? Kasi hindi siya qualified. Hindi siya pwede, kahit na magaling pa siya. Hindi porket magaling siya, okay siya, at sanay siya sa ganyan, ay hindi, pwede na yung bagay. Kaya sobrang delikado. Alam niyo po ba, kung ganyan kahigpit sa larangan ng sports, may mga qualifications, ay mas lalo na po pagdating sa gawain ng Panginoon. Lalong-lalo na pagdating sa pagtatalaga ng isang tagapangasiwa o isang tagapanguna sa iglesia na itinatagpo ng Diyos. So, ang pangunguna po sa church ay hindi po ito basta-basta. Minsan nakala natin kapag naisipan ng isang tao na gusto ko magpastor, magpapastor ako.
So dahil siguro marahil yung tao na yan ay magaling magsalita, makarisma siya. Siya ay pwede kaagad na gawin yan, pasukin itong trabaho po na ito. So hindi po ganyan kadali. Bakit? Kasi alam niyo po ba, napakaraming mga maling katuruan, napakatindi, extreme, sukdulan, hagupit ng mga maling katuruan. Laganap ito. Na alam niyo po ba, ito po yung sumisira sa mga iglesia na kinikilala ng Diyos. Kaya maraming mga iglesia na minsan di nagpapatuloy, nasisira dahil po sa mga maling katuruan at dahil sa pagkilos po ng dyablo. Therefore, mayroon pong mabigat na pamantayan ng Diyos. Mayroon pong mabigat na kwalifikasyon ng Diyos upang ang isang tao ay mga siwa sa iglesyang kanyang itinatag. So ito po ang ating tema sa hapon pong ito. Ang bawat iglesia ay nangangailangan ng tagapangasiwang taglay ang pamantayan ng Diyos. Ang bawat iglesia ay nangangailangan ng tagapangasiwang taglay ang pamantayan ng Diyos. Taglay niya yung qualification na nilatag po ng Panginoon. So salamat sa Panginoon dahil merong qualifications, hindi basta-basta. Gusto niyo po ng title, kaya lang English yung aking nalagay. Qualification for Churches Administration. Qualification for Churches Administration. So ito po ang ating part 1. So aralin po natin ang context, ang pinaka-context ng verses 6 to 9. Mapatungkol sa qualification ng pagpapastor. So meron pong mga sulat si Pablo, mga liham si Pablo. At ilan yung mga sulat niya? 13 lahat. So, sa mga yan, meron po tinatawag na, na prison epistle. Ibig sabihin, yung sinusulat niya habang siya ay nakakulong. So, sinesend yung sulat na yan para sa mga mananampalataya, para sa ikakaayos po ng iglesia, pagdating sa specific na pangangailangan nito. At meron din pong tinatawag na, na pastoral epistles. At ito po ay isa sa mga pastoral epistles. At ano bang mga aklat yan? 1 and 2 Timothy, At ito pong aklat na ating aralin, Titus. At ito po ay sulat ni Pablo sa mga pastor, sa mga manggagawa o mga tagapangasiwa. Siguro familiar kayo sa salitang overseers. Parang pastol na tumitingin sa mga tupa. So, yan po, sa bawat iglesia, ito po ang pinatutungkulan, may mga pastor. Sulat ni Apostol Pablo sa mga pastor sa bawat iglesia. Kaya mapapansin po natin ang personal po na liham na ito ni Pablo sa kanyang mga kamanggagawa. Ngunit, siguro maiisip natin, paano ba tayo makinabang dito? Kung sulat na ito ay sulat ni Pablo sa mga pastor, di naman ako magpapastor. Baka buong series ng Titus, hindi naman pala magiging pakinabang sa akin. O sa mga kababaihan, alam nyo naman na zero chance talaga na kayo po ay magpapastor. So parang walang dahilan para makinig ng sermon na ito. Napakahaba. Hindi naman napakahaba. Medyo mahaba series natin dahil isa-isay natin ito. Pero alam niyo po ba, ang buhay po ng pastor ay halimbawa. Ang buhay po ng pastor ay pattern para sa lahat po ng mga mananampalataya ng iglesia. Sila po ang ating pattern, kaya gayon na lamang kataas, kaseryoso ang qualifications ng Diyos upang patuloy itong isapamuhay at upang ituro ang wastong aral. Aral patungkol po sa Bible, na nagreresulta po ng makadiyos na pamumuhay. At syempre, sa pag-aaral na ito, makikinabang tayo. Bakit? Kasi ang pastor po, siya po ang ating pattern para sa maayos sa pamumuhay ng bilang mga mananampalataya sa loob ng iglesia o sa iglesia. So sa pag-aaral po natin na ito, ay mayroon po tayong dalawang sermons. So, meron tayong part 1 and part 2. So, dito po tayo mag-focus tayo sa context ng verses 6 to 9. So, sabi po dito sa verse 5, dahil dito ay iniwan kita sa Creta
So, saan po ba mapatungkol ang statement na ito? Ano? So, yan po ay babalikan natin yung verses 1 to 5. Ano? So, yung unang pong sermon dito. Sabi diyan, si Pablo na alipin ng Diyos, at apostol ni Jesucristo, sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. Ano? Pansinin nyo, pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. Mapatungkol yan sa God's sovereignty and man's responsibility. Patungkol po sa kaligtasan. At ng kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan, sa pag-asa na buhay na walang hanggan, bago pa nagsimula ang mga panahon. Ito ay pinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. No, kapag ang Diyos, meron siya pangako sa kanya salita, no? Hindi po yan, parang siguro pwedeng matupad, pwedeng hindi. Hindi po. Yan po ay siguradong matutupad kasi ang Diyos di marunong magsinungaling. Sa verse 3, ngunit sa takdang panahon ay pinahayag sa kanyang salita. So, pinahayag ito. Sa anong paraan? Sa pamagitan ng pangangaral, sabi ni Pablo na sa akin ay pinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. So, Diyos na tagapagligtas. And then sa verse 4, babanggitin dyan yung, sabi dyan, kay Tito na aking tunay na anak, Tito, tunay na anak. Tito na anak pa. Hindi po ibig sabihin, si Titus, na anak sa pananampalataya. Sabi niya, sa isang pananampalataya, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus. Na later on, babanggitin ito ni Pablo sa chapter 2, verse 13, na mas malinaw kung saan ito po ay mapatungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, na ating tagapagligtas. So, kung ikaw ay hindi ka sigurado, parang nangangapa ka sa buhay, ano na pagkatapos ng buhay na to? Alam niyo po ba, merong tagapagligtas? Alam niyo po ba, ang Diyos ang umibig po sa atin, gaya ng mensahe ng awit. So, ang Diyos po, inibig tayo. Sabihin na tayo na hindi ka ibig-ibig, minahal tayo ng Diyos. Siguro kung naisip mo, parang wala nagmamahal sa akin. Mahal ka ng Diyos. At ibinigay niya ang kanyang tanging anak, ang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, na upang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi na mapapahamak. Bakit kailangan mapahamak? Kasi tayo lahat ay makasalanan. Walang matuwid po sa atin. Kung katuwiran lang, wala tayong kakayahan. Wala po tayong magagawa. At siguro naman, kung maisipin mo naman sa kabilang banda, napakarami kong kasalanan. Kaya pa ba akong iligtas ng Diyos? Kaya pa ba akong patawarin ng Diyos sa aking mga kasalanan? Alam mo ba kung ikaw ay lalapit sa Panginoon? Kung ikaw ay magpapakumbaba, lumapit sa Panginoon, at kinilala mo siya bilang iyong tagapagligtas, liligtas ka niya. Pagkatiwala mo sa Kanya yung buhay, ang iyong kaluluwa. Bakit? Kasi pagkatapos nito, judgment na. So, kung ikaw ay walang pag-asa, walang katiyakan ng buhay na walang hanggan, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Isuko mo sa Kanya ang iyong mga kasalanan, humingi ka ng tawad sa Kanya, at tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Dahil binabanggit dito na ang Diyos, ating Panginoong Jesucristo, merong layunin ang pagpunta niya dito at upang iligtas tayo pong mga makasalanan. So, ito po ang dahilan ng sulat po ni Pablo upang patuloy na ipangaral ang katotohanan patungkol po sa salita ng Diyos. Alang-alang sa continuation ng pangangaral, ng healthy doctrine. So, pagpapahayag ng wastong aral na ito po ay magtutulak sa kaayusan at makadiyos po na pamumuhay. Ito ay hindi lamang magbibigay ng mga impormasyon. Siyempre, mga aral ito eh. Hindi lang ito magbibigay ng mga impormasyon patungkol sa Diyos, kundi tunay na babaguhin itong iyong buhay. So, ito po ay tunay na magbabago ng mga buhay. Kaya ito ang charge ni Apostol Pablo kay Titus. So, iniwan po ni Pablo si Titus sa Crete or sa Creta. Sabi niya sa verse 5, dahil dito iniwan kita sa Creta. So, itong Creta na ito? Ito po ay isang island, Mediterranean island, na ito po sa ngayon, sa panahon natin ngayon, ito po ay part na ng Greece.
or part ng Greece. Ito ang isang pinakamalaking island ng mga Greeks. So anong purpose sa pag-iwan kay Titus diyan? Sabi diyan, upang isaayos mo ang mga bagay na may kaguluhan, na gaya ng ipinagbilin. Itong word na ito ay parang pinag-utos. Gaya ng pinag-utos ko sa iyo. So, si Titus po, ay kinuman siya ni Pablo na mag-stay sa Crete. Siguro magkasama sila dito, o naparaan sila dito. Hindi masyadong klaro, So, pero ang naklaro dito, ang layunin, to set in order or to organize, to have proper administration itong mga iglesia na iwan dito, na hindi natapos. So, upang magkaroon ng kaayusan, maayos na pangangasiwa. So, sa ministry na nasimulan na. So, ito ang ating unang katotohanan. Ang Diyos ay nagtatalaga ng tagapangasiwa o tagapanguna sa iglesia. Ang Diyos po ang nagtatalaga ng mga overseers, or leaders, tagapanguna sa iglesia. So, paano nating masasabi na ang Diyos ang nagtatalaga? Kasi pag binasa natin ito, parang si Pablo naman ang nagbilin kay Titus. Alam niyo po ba, kapag kayo ay gising pa hanggang sa point B, malalaman nyo ang sagot. Ngunit dito sa ating pong text, may kita po natin, kailangan ng maunguna. Kailangan po iwan ni Pablo, si Tito, upang manguna para sa kaayusan ng mga iglesia sa lugar ng Creta. So, ang layunin ng pagtatalaga, point A natin, ang layunin ng pagtatalaga ng tagapangasiwa o tagapanguna ay alang-alang sa kaayusan ng iglesia. May kita po natin yan sa ating text, 5a. Dahil dito, iniwan kita sa Creta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan. So, di lamang yan, sabi dito, at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. So, ang tagapangasiwa sa iglesia ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Meron pong mabigat na pananagutan. Siguro, kung maalala natin, sinabi po ni Santiago sa chapter 3, mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang nalalaman nating hahatulan tayo ng mas mahigpit. So, ito ang pinag-uutos po ni Pablo kay Titus, alang-alang sa iglesia. Ang pagpapatuloy ng gawaing ito ni Titus sa Creta ay isang full-time na gawain. Ito ay nakakailangan ng kasipagan. Pag-ibig sa gawain. Hindi pwedeng walang pag-ibig dito, sa mga kapwa tao. At ayon sa pahayag po ni Pablo, masabi rin natin na ang puhunan dito sa gawain ng Panginoon ay buhay. Yung puso mo. So, naalala ko po, nung ako po ay nagpapastor pa, naalala ko, tumawag ako kay Pastor Abet. 11 p.m. na yun eh. So, parang bigat kasi bigat ng aking dinadala ng time na yan. So, maleta yun. At kailangan ko ng counsel. Kailangan ko ng counsel. At nabanggit sa akin ni Pastor Abet dahil dun sa inihingi ko ng counsel sa kanya patungkol sa church. At naalala ko, ang sabi ni Pastor Abet na ang pinakamadali sa pagpapastor ay ang pag-preach. So, naisip-isip ko lang, totoo, pinakamadali yun. Di ba, nung teacher ko pa si Pastor Abet, parang siya yung nagtuturo sa amin, paano gumawa ng sermon. At alam ko, mahirap. Hirap talaga. Tapos sasabihin ni Pastor Abet, yan ang pinakamadali. parang ayoko maniwala. Pero yun ang sabi niya sa akin. At ang pinaka-challenging ay ang relationship. Relationship. Dahil kailangang i-encourage ang mga believers. Kailangan paalalahanan ng mga kapatid na napapalayo sa Panginoon. So, parang ganito ang kalagayan po ni Titus. So, para maayos ito, hindi basta-basta sabihin lang niya, ayusin niyo yan.
kailangan ng discipleship dito, kailangan kausapin sila. Ano? So ang tagapanguna o tagapangasiwa sa iglesia ay may kasamang mabigat na responsibilidad. Hindi pa pwedeng bahala na si Batman dito. No? So ang full-time po na gawain ng Panginoon ay hindi biro, hindi joke. Ano? Marahil makikita natin madalas ang ministry ng pastor ay matayo lang sa harapan, preach lang, sasalita lang. Though, minsan, ang hirap sabihin na preach lang, magsalita lang. Kasi naranasan ko, last Sunday, wala si Pastor Robert, si Brother Josie, nagkasakit. Nagsalita ako dito, worship service lang yun, ha? Tapos Sunday school. Tapos afternoon, pagod na ako. Magsasalita lang yun. So, paano pa yung mga hindi po natin nakikitang mga ministry ng pastor? Siguro, pagbisita sa mga miyembro, pag-encourage sa mga members, kapag may emergency, minsan kahit na Sunday, mag-preach pa si Pastor Robert. Pero kahit ganyan, ang pastor laging yan. Naalala ko nung isang Sunday, nung ako po ay na-aksidente, dahil sa pagbibisikleta. So Sunday, pinuntahan pa ako ni Pastor Robert sa bahay namin sa Quezon City para ihatid ako sa hospital. So hindi po madali. So pag-disciple sa mga members, alam niyo po ba hindi lang kayo dinidisciple ni Pastor Robert, kahit kami mga na tumatayo dito, dinidisciple din po kami ni Pastor Robert. So lahat. At dahil ang lahat ng ito po ay pananagutan ng itinalagang tagapangasiwa, nangunguna sa iglesia ng Diyos. Merong pananagutan sa atin. Merong pananagutan ang pastor sa atin. So dito makikita natin ang nilalaman ng tagapilin po ni Pablo kay Titus. Sabi niya sa verse 5, dahil dito iniwan kita sa Creta upang isaayos mo ang lahat o ang mga bagay na may kakulangan. So itong mga bagay na lacking, para magkaroon po ng kaayusan. At hindi lang kaayusan, kundi matapos po ito mga nasimulan. Ito ang unang layunin ng pag-iwan po ng may tagubilin ni Pablo kay Titus upang mapunan ang kaayusan at ang kakulangan ng mga nasimulang iglesia, nasimulang gawain sa Creta. So, itinalaga ni Pablo si Tito upang isaayos ang mga gawaing nasimulan. Itinalaga ni Pablo si Tito upang isaayos ang mga gawaing nasimulan. Ito ay tumutukoy sa mga gawaing nasimulan, ngunit hindi natapos. Ano ang mga ito? So, itinalaga ni Pablo si Titus hindi para mag-establish ng church, o mga panibagong gawain, kundi upang isaayos ang mga nasimulan na doon. So, si Pablo ay naging kamanggagawa ni Titus noon sa pag-establish siguro ng mga mananampalataya dyan, mga churches. Hindi natin alam kung gaano sila katagal na magkasama. Ngunit, alam niyo po ba, may idea tayo konti kasi ang Crete po, malaking lugar Kaya kung babase tayo sa laki ng lugar at bawat bayan may gawain, at siguro kung nalibot nila yan, bawat bayan upang mag-establish ng church, ay siguro we can say na matagal din silang magkasama. May ibang malinaw na may mga ibang nagsasabi na marahil ay nangyari ito pagkatapos po ng Book of Acts. Though malinaw sa atin talata na iniwan ni Pablo si Titus at pinagpapalagay nito na magkasama sila na nag-minister doon. Hindi natin alam, naparaan lang sila dyan. So bakit siya iniwan ni Pablo? Hindi ba masyadong importante ang lugar ng Crete kay Paul? Actually, malaki ang concern ni Pablo sa Crete. Kaya nga niya iniwan si Titus na isang manggagawa upang manguna po doon. Dahil marahil, siguro sobrang busy po nitong si Apostol Pablo, marami siyang kailangang gawin na pinag-uutos sa kanya ng Panginoon. Alang-alang sa iba pang mga gawain ng Panginoon. So, kailangan niya umalis. Ang idea po ng pagbanggit po ni Pablo kay Titus ay upang magkaroon ng lubusang pagtuwid sa mga bagay-bagay na marahil nasimulan
O marahil si Pablo nagsimula. O marahil sa mga mas nauna pang mga manggagawa, nakagaya po ni Pedro. Daw di naman talaga siya nakapunta doon sa Crete. Ano? Pero sa araw po ng Pentecost, naalala niyo po sa Book of Acts chapter 2, dahil may mga taga-Creta na pumunta po sa Jerusalem at sila po ay nakakilala sa Diyos. Kung babasahin niyo po sa Acts chapter 2 verse 11, basahin po natin. Acts chapter 2 verse 11, mga Kreteo at mga Arabe ay naririnig nating nagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga makapangyarihang gawa ng Diyos. So marahil itong mga tao na ito ay naligtas, ano? At bumalik sa kanilang lugar at nakapagsimula ng mga maggawain. Ang mga ito ay alang-alang sa lahat ng ito, alang-alang sa kaayusan po ng iglesia. Kaya sinugo o iniwan si Titus doon. Na technically tumutukoy sa mga mananampalataya na nagkakaroon po ng struggle sa kasalanan. Sino bang hindi nagkakaroon ng struggle sa kasalanan? Pero saan ba kilala po ang mga tao sa Creta? Saan ba sila kilala? Tingnan niyo po sa verse 12 ng Titus chapter 1. Sabi po dito, sinabi ng isa sa kanila, ng isang propeta mismo nila, ang mga taga-Creta ay laging mga sinungaling, masasamang hayop, mga batugang matatakaw. So, negative. Malaking impluwensya din sa mga pag-uugaling meron sila dito ay dahil sa kanila pong nakagis ng mga maling katuruan. Kaya naman kailangan silang ituwid sa kanilang landasin. So, yan ang parang sinisikap nating alamin dito. Paano aayusin ito? Bakit aayusin? Kasi dahil sa mga bagay na ito. At dahil sa talatang ito, mapapansin natin na marahil walang mga namumuno. Ito, isa sa mga clear ito, walang namumuno. Kaya kailangan magtalaga. O siguro meron mga namumuno, pero hindi talaga qualified. So walang mga ngasiwa sa mga iglesia. Kaya kinakailangan magtalaga. Kailangan maisaayos o ma-organize ang church na ayon sa katotohanan at hindi lang ayon sa kagustuhan nila. At may tagapangunang taglay base sa pamantayan, qualification ng Diyos. Bakit? Alam niyo po ba, sa context ng aklat na ito, makikita natin kung bakit kailangan ng kaayusan. Nabanggit po ni Pablo sa chapter 2 na, alam niyo, ine-exhort sila. Ine-exhort sila ni Pablo. Bakit? Kasi kailangan nila yung mapakinggan. Kasi hindi ganun ang nangyayari. Tingnan niyo po sa chapter 2. Pinangaral po ang mga bagay na angkop sa mahusay na aral o wastong aral. O sound doctrine, healthy doctrine. Bakit kailangan sabihin ito ni Pablo kay Titus? Dahil hindi ganito ang nangyayari sa mga iglesia. Hindi nila kailangan ng paalala kung wala namang problema. Kaya kailangang maisaayos ito. Tingnan po natin sa Titus chapter 2, verse 1. Saan mga bagay ba sila nagkukulang? Ito ay parte ng kaayusan. Sabi po ni Pablo kay Titus, ngunit ikaw naman, magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na aral. Bakit? Verse 2. Ang matatandang lalaki ay dapat maging mapagpigil sa sarili. Isipin natin lagi yung kabaliktaran nito. Ito yung nangyayari kaya sila na-exhort So, ibig sabihin, walang pagpigil sa sarili. Hindi kagalang-galang, hindi matino. So, hindi rin malakas sa pananampalataya. Walang pag-ibig at walang pagtitiis. Verse 3, sabihan mo rin ang mga matatandang babae na maging magalang. Sabihin, dito nangyayari, sa kanilang asal, hindi mapanirang puri, ni hapalipin man sa alak, dapat silang magturo ng kabutihan. Verse 4, upang kanilang maturuan ang mga kabataang mga babae. Maging example sila sa mga mas nakakabata, na ibigin ang kanilang mga asawa, ibigin ang kanilang mga anak, maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait, na nagpapasakop sa kanilang mga asawa. Bakit? Upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba, hindi kailangang magsalita ng masama direkta sa Diyos na para lapastanganin ang pangalan niya. Hindi lang magpasakop ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa, lapastangan na yan sa Diyos.
Kung mapatungkol ito sa salita ng Diyos, yan po yung mapatungkol sa Diyos. Ano? So, nawa, hindi ganito ang nangyayari sa atin. Pero ganito po ang nangyayari. Bakit ini-exhort po ni Apostol Pablo si Titus? Verse 6, gayon din naman, himukin mo ang mga kabataang lalaki na maging matino sa pag-iisip. Ano? Isipin natin ang yung mga kabaliktaran yan, mga salitang yan, na magtuturo sa atin na ang iglesia sa Creta ay walang kaayusan. No? At ang sumusunod na talata, verses 7 to 10, tumutukoy pa sa ibang napaka-importanting tagubilin ni Apostol Pablo kay Tito. So bakit nangyayari yung mga bagay na ito? Yan ay dahil sa mga maling katuruan mula sa mga bulaang mga propeta. Ano? So ano bang ginagawa ng mga bulaang propeta na ito? Tingnan lang po natin sa verse 16 ng chapter 1. Malalaman na natin. Ano? Sabi dito, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos. Kunyari, okay sila, no? Tuturuan sila, ayusin sila, pero lalong nagiging magulo. No? Inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila nila. Ano? So they profess that they know God, but in their works they deny Him. Palibhasa sila'y kasuklam-suklam at mga masuwayin. Sila mismo masuwayin. Ano? Isipin nyo, kaya mabigat yung qualification. Kasi kapag masasabihin mo, huwag kayong maging masuwayin, tas ikaw pala masuwayin. Ano? May ibabato sa'yo. So, ganito ang ginagawa nito, mga false prophets or false teachers. At hindi na angkop sa anumang gawang mabuti. Ito ang dahilan kung bakit mas magiging mahirap ang responsibilidad po na iniatas ni Pablo kay Titus. Kaya pang isipin natin, humanly speaking, parang imposible magtagumpay ito si Titus. Ano? Parang imposible magtagumpay siya. Ngunit, bakit gayon na lamang ang kanilang pananampalataya na maturuan o maisaayos po ang iglesia? Bakit sila magbibigay ng oras dyan? Bakit nandyan ang kasipagan? Ano? Dahil yan sa gospel. Ano? Dahil yan sa gospel na tumutukoy sa biyaya ng Diyos na tunay na nakapagbago po ng buhay sa chapter 2, verses 11 to 14. Ano ibig sabihin? Ang tagubilin po na ito ay meron napakalaking posibilidad na magtagumpay sa tulong at biyaya ng Diyos na may control po ng lahat. Kung sila po ay magtitiwala sa kanilang mga sarili, talaga napaka-imposible po nito. Ano? Pero kung sila ay magtitiwala sa Panginoon, napakalaki ng posibilidad na maisaayos po ito. Ano? So, application po tayo. Kung ikaw ay, siguro lang, kung ikaw ay tinawag ng Panginoon na para sa full-time ministry, yung pagwapastor sa isang gawain, hindi natin pwede ipagkailan na mahirap talaga. Iba sa atin siguro, nasubukan na, si Brother Josie. So, mahirap talaga, very discouraging. May mga pagluha na hindi natin nakikita sa ating pastor pag tumatayo siya dito. Pero sigurado po yan, may mga pagluha. Talaga nga namang mahirap. Ngunit, alam niyo po ba, lalong mas mahirap kung magtitiwala ka sa iyong sarili o sa iyong sariling kakayahan. Dahil hindi mo kayang magbago ng puso ng tao, wala ni isa sa ating kayang magbago ng buhay. Kung yan ang isipin ni Titus, wala talaga mangyari dito. Kaya isipin ni Pablo, wala talaga, na paano magiging maayos itong mga tao sa Creta? Ang hirap naman ito. So, kasi ang Diyos po ang nagbabago ng buhay. Pagpapagamit lang sila. So, pangalawang, po ba, ngunit sa kabilang banda, sa gawaing ito, kasama ng yung mga tinalaga ng Panginoon, kasama nila ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Kung ikaw ay nag-iisip na, siguro, gusto mong magpastor, kasama mo ang Diyos na siyang may kakayahang magbago ng puso ng mga tao. Kahit mukhang napaka-imposible pa ng siguro tao na yan na magbago, ay kaya siyang baguhin ng Diyos. Kayang-kaya siyang baguhin ng Diyos. Mandali lang yan sabihin, Brother JR, Pero baka mahirap yan talaga, Tingnan mo na lang yung buhay po ni Pablo noon, na number 1 persecutor ng mga mananampalataya. Pero kompletong binago siya ng Diyos, At siguro, wag na tayong lumayo. Tingnan mo na lang yung buhay mo bago ka nakakilala sa Panginoon. Tingnan natin ating mga sarili. Paano tayo nakakilala sa Diyos? Diyan ay biyaya ng Diyos. Hinanap tayo ng Diyos. Naligtas tayo dahil sa Kanyang biyaya.
So, ibig sabihin, posible, tingnan natin yung buhay natin. Posible na baguhin ng Diyos ang puso ng mga tao. So, naalala ko po nung si Isabel ay newborn pa lang. Alam mo, doon ko naranasan yung napakahirap ng buhay. Talaga, hindi ko kayo dinidiscourage, Parte talaga ito, Pero opportunity for sanctification. Parang napakahirap, kasi gigising ka ng madaling araw, tapos syempre gigising ka. Tapos matutulog siya ulit, 10 minutes lang gising ka ulit. Minsan tumatagal 12 minutes, gigising ka ulit, tapos tutulog ulit siya. Tapos kailangan mo siyang asikasuhin. So salamat sa Panginoon dahil hanggang sa mga panahon na yun ay katuwang kami ni Janelle. So alam niyo ba, mahirap talaga. Pero sa kabila ng mga challenges na yan, alam niyo ba, napapasaya ako Pag nakikita ko si Isabel, natulog na mahimbing, parang sarap niya pagmasdan. At lalo na kapag ngumingiti siya. Newborn, medyo mahirap ngumiti Pero kapag ngumingiti siya, parang nawawala lahat ng problema. Parang nakakalimutan ko na lahat ng mga pagod, napapalitan ng kasiyahan. So, parang ganyan. Sa kabila ng mahirap, kasama mo ang Diyos. Siyang mag-encourage sa'yo na meron kang tunay na pag-asa. At kahit na napakahirap, dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon, yan ay nagiging magaan. Kung isipin mo lang, bakit ka niligtas ng Diyos sa iyong katatayuan. Pero, masaya talaga pag nakikita ko si Isabel ng ganyan. Pero babalik lahat ng problema kapag umiyak na siya. Di biro lang. So, alam niyo po, kung ikaw naman ay hindi magpapastor o hindi pa. At nalaman mo ang bigat ng responsibilidad na may kaakibat na pananagutan sa Diyos. Ipanalangin mo ang iyong pastor. Panalangin natin ating pastor. Ilapit natin siya. Ilapit mo ang tagapanguna ng iglesyang kinabibilangan mo. Dahil alam mong kung siya lang ay hindi talaga kakayanin. Ngunit sa kabilang banda, alam mong kayang-kaya ng Diyos upang tulungan silang mga siwa alang-alang sa kaayusan ng iglesia. So, ibig sabihin, dahil ang Diyos ang may kakayahan, lumapit tayo sa Panginoon. Pagkatiwala natin sa Panginoon yung mga kabigatang ito. Sama-sama tayo, church. So, hindi lamang upang isaayos ang mga bagay na may kakulangan. Ang pangalawang layunin ni Pablo kay Titus ay upang makita natin sa huling bahagi ng verse 5. Makikita natin yan, sabi dito. Yung pangalawang layunin. Dahil dito'y iniwan kita sa Creta upang isaayos ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Wait lang, bakit matatanda? Kasi full of wisdom sila, siguro. Punta muna tayo sa point B natin. Ang bawat iglesia ay nangangailangan ng itinalagang tagapangasiwa. Ang bawat iglesia ay nakakailangan ng mga itinalaga, hindi lang basta-basta mga siwa, itinalagang tagapangasiwa. So marahil ang mga iglesia dito ay laganap na sa bawat bayan o bawat lungsod, ngunit kulang sa mga tagapangasiwa. Ayon sa isa pong comment, maaring sabihin na baka hindi si Pablo ang nagsimula talaga dyan sa Creta. Dahil karaniwan na ginagawa sa ministry po ni Pablo, ay nagtatalaga po agad si Pablo ng tagapanguna. Dito walang tagapanguna So may mga nagsasabi na wala talagang si Pablo dyan. Kaya't marahil si Pablo at Titus ay parang tumutulong lamang sila sa mga nasimulan na ng iba. O marahil mga native, mga native na binanggit natin kanina dahil dun sa mga Kreteo na punta sa Jerusalem. So, pero hindi sila nagpatuloy. Pwedeng ganyan. So, by the way, ang salita pong magtalaga ay nangangahulugan din po sa wikang Ingles na to appoint. To put in charge.
At ito po ay tumutukoy sa salitang pagtatalaga upang manatiling kasama po ng iglesia. Magiging tagapanguna, tagapangasiwa. Ang pagtatalaga ng mga ngasiwa ay lubos na kailangan ng iglesia. Sino ba ang dapat italaga? At upang magtalaga, sabi diyan, magtalaga ng matatanda sa iglesia, sa bawat bayan, na gaya ng ipinagbilin ko sa inyo. So ano ibig sabihin po ni Pablo? Basta matanda, qualified na. Sa pangasiwa ng iglesia. So alam niyo po ba ang salita pong matatanda sa ating pong text ay tumutukoy po yan sa salitang tagapangasiwa. Overseer. Pwede rin tagapanguna sa iglesia. Or church's overseer. O pastol. Pastor. Kung saan nabanggit po ni Pablo, alam niyo po ba, yung eksaktong mga qualifications na ito, saan nabanggit ito? Anong pastoral epistle? 1 Timothy, di ba? Chapter 3. So, nabanggit din po ni Pablo yan, eksaktong mga qualifications. Kaya naman ang tinutukoy na tagapangasiwa ni Pablo upang pangunahan ng iglesia ay hindi lang basta matanda sa Tagalog. Kasi ginagamit din ito para tukuyin ang isang pastor. So ito po ang tinutukoy ni Apostol Pablo. So ang manguna, ang tagapangasiwa ay tumutukoy po sa pastor, yung itatalaga sa mga iglesia. Na minsan, nagkakaroon po ng iba't ibang tawag sa New Testament. Minsan tagapangasiwa. Dito sa text natin, nabanggit ang obispo, bishop, matatanda. Ang lahat ng yan ay mapatungkol po sa tagapangasiwa o tagapanguna o pastor, na siyang mangangalaga o nangangalaga sa spiritual na katutayuan ng iglesia. Kaya naman kung mapapansin natin sa ating church, tayo ay inaalagaan po, pagdating sa ating spiritual na pangailangan. At palagi tayong pinapakain ng salita ng Diyos. Dahil ito ang nais ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kaya ang tungkulin ng tagapangasiwa na iglesia ay bagay na nagmula sa Diyos. Ito po ay gawain ng Diyos. Ito ang nais ng Diyos sa mga churches para ang mga mananampalataya ay lumago espiritual, matulungan espiritual. Ang pangasiwa na iglesia ay isang napakataas na tungkulin. Bakit? Kasi nagmula ito sa Diyos. Ang pangasiwa ng iglesia ay isang napakataas na tungkulin. Kung walang maunguna sa iglesia ng Diyos, ay magkakaroon ng kakulangang espiritual. By the way, kapag sinabi natin iglesia, baka yung iba maisip nyo, ibig sabihin lang na iglesia, church. Sa Tagalog kasi, iglesia. So, kung walang maunguna sa iglesia ng Diyos, ay magkakaroon ng kakulangang espiritual ang mga mananampalataya. Kaya ito ang kaparaanan ng Diyos upang pastulan ang kanyang mga tupa. So, ang iglesyang walang pastor ay, ibig sabihin, nasa kalagayang may kakulangang espiritual. Dahil kinakailangan ng pastor upang mapangalagaan at mapunan ang kakulangan ng spiritual na iglesia. Kaya nakakalungkot kapag may mga miyembro ng iglesia na ayaw magpapastor sa pastor. Kasi yun nga yung purpose Kung paano ang army ay may commander, ang mga kapulisan ay may hepe, may chief. Sa basketball, may team captain, captain ball. Alam niyo, sa church ganyan din, dapat ang church may leader, o pastor. Dahil kung walang maunguna o mga kasiwa, ito ay hindi magiging organized. Hindi maging maayos. Isipin nyo, wala tayong pastor. Uy, ikaw na tumayo dyan. Uy, bahala na, kahit ano na mangyari dito. So, kung wala maunguna, magulo. Hindi organized. Walang accountability para sa kalagayang espiritual ng bawat isa na bumubuo ng iglesia. Dahil ang pastor ay halimbawa ng makadiyos na pamumuhay ng mga mananampalataya sa iglesia. Kaya mabigat ang qualifications ng isang pastor na makikita natin sa ating talata, verses 6 to 9, na pag-aaralan natin sa mga susunod. Dahil sila po ay example
Ang mga tagapangasiwa ay tinalaga upang pasinungalingan din ang mga maling aral. Makikita niyo sa verse 9. Ano? So medyo challenging talaga. So sa pang dahilan, bakit ang pagpapastor, tagapangasiwa ng iglesia ay isang napakataas na tungkulin. Bakit mataas na tungkulin ng tagapangasiwa? Dahil ang tungkulin ito ay mula sa Diyos mismo. Ano? Gagaling po ito sa Diyos. Qualifications galing sa Diyos. Ang mga tagapangasiwa ay itinalaga ng Diyos. So yan yung sagot doon kanina. Bakit? Ang Diyos ay nagtatalaga. Bakit? Parang si Pablo nagtalaga. Tingnan nyo. Ito ay mula sa salita ng Diyos. So ultimately, salita ng Diyos itong binubuksan natin. Ang aklat na ito ay parte ng Biblia o salita ng Diyos. Pangalawa, si Pablo ay alipin ng Diyos. Makikita natin sa verse 1. Si Pablo na tagubilin dito kay Titus ay alipin lamang ng Diyos. Servant siya ng Diyos. Siya ay sumusunod sa nais ng Diyos. At pangatlo, ang pagtatalaga ay gawain ng banal na Espiritu ng Diyos. Tingnan niyo po sa Acts chapter 20, verse 28. Acts 20:28, huling talata natin pong titingnan. Siguro tingnan natin ito lahat. Acts 20:28. Sabi po dito, yan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay. Salita po na yan ay salitang appointed. O itinalaga kayo ng Espiritu Santo. Sino ang tatalaga? Sa mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos. Ang Diyos ang pinaka nagtatalaga ng mga tagapangasiwa. So hindi tayo pwede parang ayaw namin siya, papalitan na lang, parang ganyan. So hindi po ganyan. Kasi ang Diyos po ang siyang nagtatalaga. Kung bakit meron tayong pastor ngayon na naunguna sa atin, kasi itinalaga siya ng Diyos. Siya ay mula sa Diyos. Siya ay regalo sa atin ng Diyos. So ang Holy Spirit ang siyang pinaka nagtatalaga, ang Diyos. Siya ang nagtatalaga ng mga pastor sa isang church. Hindi ang mga tao o mga tao lang sa iglesia o maging si Pablo man na alipin ng Diyos. Kaya sa responsibilidad na ito ni Titus, kailangan niyang sumunod, kailangan niyang alamin ang nais ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagtatalaga. Sa pagpili ng mga itatalaga ng mga leaders, kailangan niya malaman ang kalooban ng Diyos dito. Ang bawat iglesia ay nangailangan na itinalaga o itinalagang tagapangasiwa na nagmumula sa Diyos. Yan ang kailangan gawin ni Titus dito. Malalaman niya dahil sa tulong ng Panginoon. Kailangan niya magpasakop sa pangungusap ng banal na Espiritu na siyang Diyos. So, ilang mga application. Tayo po ay magtatapos. Ang pastor ay mula sa Diyos. Sila ay regalo sa atin ng Diyos. Naalala niyo sa aklat po ng Jeremiah. So, at sila ay isang dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat sa Diyos dapat. Dahilan sila bakit tayo nagpapasalamat sa Diyos. Kasi regalo sila ng Diyos sa atin. Ang Diyos ang nagtalaga sa kanila para sa atin. Minsan pwede nating maipakita ang ating appreciation sa Kanya. Hindi lamang kapag birthday. Alam niyo, pwede rin natin yan ipakita sa mga panahong kapag siya ay nagpapastor sa atin. Kapag siya ay lumalapit sa atin upang tayo ay kamustahin o paalalahanan, o ituwid man. Minsan mabigat yung correction pag nagko-correct tayo kasi may pride tayo. Pero pag alam niyo ba, pag papasakop sa pastor, pagpapakita din na appreciation natin. Na kapag tayo tinutuwid, hindi po ito dahil wala lang magawa si pastor sa buhay. At gusto lang nilang mangibasok sa buhay natin. Alam niyo po ba, dahil ang pangalagaan tayo spiritually, ay kanyang responsibilidad at pananagutan niya sa Panginoon, kaya tayo ay magpasakop, makinig tayo sa Kanya. Paano na nga lang naman yung pakikinig.
na ito naman ay mula sa salita ng Diyos. No? So makinig at magpasakop kung salita naman ng Diyos ang basihan ng kanyang pagtutuwid. Ano? Huwag tayo maging sensitive, balat sibuyas. Ano? Kasi regalo sila ng Panginoon sa atin upang tayo alagaan spiritual. Ano? So ipanalangin natin ang ating pastor at ang kanyang pamilya. Dahil siya ang pangunahing tagapangasiwa sa ating iglesia. Ano? So may pamilya rin pastor natin. Ano? Kailangan niya ng biyaya at karunungan mula sa Diyos. Dahil may mga problemang hindi madaling lutasin. Minsan, yan ang dahilan kung bakit maraming pong mga gawain nang walang nagpapastor. Ano? Hindi na nagpapatuloy. Walang nangangasiwa, walang naunguna. Minsan, parang we take it for granted. No? We take it for granted na parang pastor namin, magaling siya, matalino siya, o malakas siya, malakas pa siya. Na minsan nagiging dahilan ng pagsawalang bahala na siya ipanalangin. So, lapit po natin sa panalangin na ating pastor. Kamusta ang ating buhay pagsunod? Tayong lahat, kamusta ang ating buhay pagsunod sa salita ng Diyos na nagmamanifest din kung paano tayo nagpapasakop sa ating pastor sa kalooban ng Diyos. Kung ang pastor po ay isang halimbawa ng buhay sa pananampalataya, buhay pananampalataya, sila ang halimbawa, gayon din na ipangaral din natin ang salita ng Diyos sa iba. Maging kagamit-gamit din ang ating buhay upang maging encouragement sa iba. Maging kabahagi din tayo sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa iba, sa mga wala pa sa Kanya. Minsan ayaw natin gawin ng mga bagay na yan dahil alam nating mahirap. Mahirap, nakakahiya. At mas nagiging mahirap dahil malinaw na nagtitiwala tayo sa ating mga sarili sa mga gawain na yan. Ngunit alam po ba, gaya ng pastor, ang kanyang lalim ng pag-ibig sa Diyos at sa kanyang at sa gawain ng Diyos, ang siyang tutulong din sa ating magpatuloy na ipangaral ang katotohanan at magpasakop sa kanyang salita upang tayo'y magkaroon ng tunay na kaayusan at sama-samang mamuhay ng maka-Diyos, bunga ng wastong aral ng Biblia. So sabi niya, at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia, sa bawat bayan na gaya ng ipinagbiling ko sa iyo. At sumunod dyan, babanggitin na ang qualification ng pastor. If any be blameless. Yung salita na yan, yung any, it modifies the word pagtatalaga. So, kaya sabi ni Pablo po dito, nagaya ng ipinagbilin ko sa iyo, kay Titus. Ano ba ang mga pinagbilin ni Pablo kay Titus sa pagtatalaga? Mapapakinggan po natin yan sa pagpapatuloy natin next time. So ito po ang end ng ating pong part 1. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, may kontrol ng lahat, siyang nagtatalaga ng mga tagapangasiwa, tagapanguna sa mga gawain. Salamat po, Panginoon, sa habag niyo po sa amin na malaman po namin ang bigat ng atas po na ito sa iyong lingkod. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging kaakibat sa iyong gawain. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging encouragement sa iyo pong itinalaga. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay magpasakop sa iyo. Sa tuwing kami po ay nagpapasakop sa iyong salita na nagpapangaral po sa amin. Habang tayo po ay nakapikit at tayo po ay patuloy na nanalangin, magstayo po tayong lahat. At tayo po ay tumugon sa mensahe. Ano man lamang ang pangusap sa iyo ng Banal na Espiritu, ano man pangusap sa iyo ng salita ng Diyos, tayo ay tumugon. Huwag natin hayaan na masayang lang ang salita ng Diyos na siyang naiparating po sa atin. Tumugon tayo at mag-respond tayo na isa pamuhay natin ang mga aral
na siyang magbabago sa ating mong buhay. Isang stanza, tayo po ay magwawakas. Silingin po natin si Pastor Robert sa pangwakas na panalangin. Pray po tayo. Salamat, Lord, sa aming pong napakinggan. Ito po ay example, Lord, na kayo po ay nagmamalasakit sa church at nais mo, Panginoon, na meron pong kaayusan sa loob ng iglesia. Nalangin namin, Panginoon, ng bawat namumuno sa church na ito. Kayo po magbigay ng patuloy na biyaya. Ganon din, Lord, panalangin namin na kayo po ay tumawag po ng mga magiging mga lingkod mo mula po sa amin pong mga pamilya, Panginoon, para po ang susunod na henerasyon ay magkaroon din po ng leader na galing sa iyo, Panginoon. At salamat po sa mga pagkakataon namin ngayong araw para makasama po ang isa't isa. At higit sa lahat ay sumamba kami sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mga makalangit na awitin na naging encouragement po sa amin. Magpapasalamat kami sa pagbabasa ng God's Word, sa preaching, Panginoon. Salamat po. Dalangin namin na bigyan niyo po kami ng biyaya upang maalala po namin ang mga aral na tinuro mo sa amin at magawa namin ng mga ito, Panginoon. At kami po inaharap sa panibagong linggo. Dalangin namin ng biyaya mo, siyang manguna sa amin, magbigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan sa mga bagay na paggawa namin ng iyong kalooban. Nais po namin ipanalangin po sa iyo, Lord, ang gawain maya-mayang kaunti para po sa mga kabataan. Dalangin namin ng pagkapala mo, Panginoon, at pagpalain mo rin po ang mga panghuling preparasyon. Ganon din po ang pagpunta ng mga dadalo rito mula sa iba't ibang iglesia. Pakaingatan mo po sila, Lord, at higit sa lahat, ang salita ng Diyos ay magkaroon po ng tahanan sa puso namin na ito po ay aming seryosohin at isa pamuhay, Panginoon. Salamat po at dalangin namin ng iyong pagbalik sa amin sa araw po ng pulong panalangin ay na talaga ko po, Panginoon, namin mga sarili sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos Amang sumasalangit at ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang paigipisan ng Banal na Espiritu ay sumaatinawa ngayon at magpakilanman. Amen at Amen. Magandang hapon po. Tayo po'y tapos na po sa ating gawain sa hapon.